Sa ilalim ng nakalilibid na hamog ng gabi, apat na kandila ang magkasabay na umiindayog sa hangin, parang may humihinga sa kailaliman ng dilim. Sa gitna nito, may matandang babae na nakabaluktot ang katawan habang inuusal ang paulit-ulit na dasal na hindi karaniwang naririnig. Lalalahonye, halos pabulong, pero parang pumapasok sa tenga kahit ayaw mo. Sa tabi niya, may lumang litrato, nilulumot, at nakatusok sa gitna ng isang basang lupa. Hindi kilala ang mukha sa larawan, ngunit may mga matang parang nakatingin direkta sa nanonood. Sa mismong oras ding iyon, malayo, sa pampublikong terminal ng Capiz, dumating ang isang mag-asawang dayo. Si Arturo at si Mara. 29 si Arturo, mahaba ang mukha, manipis ang balikat, at may kalmot pa ng kahapon ang bawat tingin. Isang lalaking pinagtaguan ng sariling probinsya dahil sa utang, kahihiyan, at pangakong hindi natupad. Walang pangalan sa lugar na to, at mas mabuti na ang ganoon. Si Mara naman, tahimik, payat, mukhang laging pinipilit umiti, pero may bakas ng pagod sa ilalim ng mata, isang pagod na hindi lang dulot ng kahirapan, kundi ng lihim na hindi masabi sa kahit kanino. Basta makahanap lang tayo ng bahay dito, Art, sabi ni Mara ng mahina, parang may kaba sa boses. Umpisa ulit, ha? Malinis na umpisa. Hindi sumagot si Arturo. Tumingin lang siya sa aspalto, para bang doon nakaharap ang buong pagkakasala niya. Gaze moment. Hindi niya kailangan magsalita, sapat na ang pag-iwas ng mata. Kabisado na ni Mara ang ganoong katahimikan, at dahil doon, mas lalo niya itong ikinakatakot. Sa bus nila mula Iloilo papunta sa Capiz, nakilala nila si Lando, isang driver na parang hindi napapagod magsalita. Palatawa, palabiro, kabaliktaran ni Arturo. Ay, dito kayo titira. Capiz? Aba, welcome. Mabait mga tao dito. Lalo na kung marunong kang makisama, sabay pilit na tawa na parang may ibang kahulugan. Gusto niyang maging kwela, pero may bahid ng segundong pagsapon ang hininga, parang may hindi dapat masabi. Napalingon si Mara sa likod ng bus nang makitang may matandang babaeng nakangiti sa kanila. Walang ngipin, walang emosyon sa mata, pero nakangiti. Masyadong matagal. Masyadong diretsyo ang tingin. Paglingon niya ulit matapos ilang segundo, wala na ito. Umuusok pa ang upuan na iniwan nito, at parang may amoy na kakaiba, hindi mabaho, pero hindi rin mabango. Parang amoy lupa na bagong hinukay. Art, bulong niya. May nakita ako, pagod ka lang, putol agad ni Arturo. Hindi tumingin, hindi kumurap. Isa na namang tinging tumatago, tila may ibang takot na matagal nang gumigising sa loob niya. Hindi takot sa nakita ni Mara kundi takot sa maaalala. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng malamlam na liwanag ng mga poste. Iisa ang tindahan. Iisa ang kalsada. May ingay ng kuliglig at tila humuhuning parang umiiyak. Sinalubong sila ni Aling Tarsing, isang matandang may suot na pulang saya, at may lubid na nakakabit sa bewang na parang hindi palamuting dapat isuot. Nagpapaupa ako, sabi nito. Kung naghahanap kayo ng masisilungan, sa akin kayo tumuloy. Walang tanungan ng presyo. Walang papeles. Walang kahit anong kondisyon. Parang hinihintay na sila nito bago pa man sila dumating. Sa bahay na inuupa nila, may nakita silang lumang kahon na luma na ang pintura at tila may pangalan na kinayod para mabura. Ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang bagay na nakapatong sa ibabaw, isang lumang litrato. Ang mukha ay maitim na parang nalusaw ng panahon, ngunit ang mata hindi nabura. Nakatitig pa rin. Matulis. Mapanuri. Para bang tanong, ikaw na ba ang susunod? Baka bahay ng matanda, sabi ni Lando na naghatid sa kanila gamit ang tricycle. Huwag niyo na lang galawin. Mas mabuti yan di galaw. Baka may na, sabay ngiti ni Arturo. Pilit pero nakangisi. Hindi niya pinansin ang litrato. Tinakpan niya ito ng basahan, parang ayaw makita. Pero bago niya tuluyang takpan, parang nakita ni Mara na kumurap ang mata sa litrato. Saglit lang. Hindi naman sigurado. Siguro pagod lang siya. Pagod ka lang, muling sabi ni Arturo. Parehong linya. Parehong boses. Pero mas malamig ngayon. Mas parang sinusunog ang hangin.
Kinagabihan, habang kumakain sila, narinig nila ang kaluskos sa likod ng bahay. Suot ni Mara ang jacket ng asawa dahil malamig ang hangin, pero ang lamig parang nanggagaling sa ilalim ng sahig, hindi sa gabi. Art, baka pusa lang. Baka nga, sagot niya. Pero hindi na naman nakatingin kay Mara. Nakatingin siya sa kay Sam. Parang may inaantay siyang lumabas mula roon. May kumalabog. Hindi malakas pero malinaw. Sumunod ang tunog ng kuko. Hindi paa. Hindi sapatos. Kuko na kumakayod. Dahan-dahan, napatingin si Mara sa basahan na tumatakip sa litrato. Ang basahan gumagalaw na parang may humihinga sa ilalim. Ikaw ba, mahina niyang usal, halos hindi lumalabas sa bibig. Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Napaatras si Mara, nanginginig ang kamay habang nakakapit sa likod ng upuan. Hindi siya makasigaw. Ang basahan na nakapatong sa lumang litrato ay marahang umaalon, para bang may humihinga sa ilalim. Isang mahinang isa na tunog ang parang lumabas mula roon, o baka imahinasyon niya lang. Sumikip ang dibdib niya. Art, halos pause na. Nakikita mo ba yon? Tumigil sa pagmuya si Arturo pero hindi agad tumingin. Para bang may bahagi ng utak niya na matagal nang naghihintay sa ganitong gabi, at ayaw niyang kumpirmahin na dumating na nga. Dahan-dahan niyang inilagay ang kutsara sa mesa, huminga ng malalim, saka inikot ang katawan. Tahimik na uli ang basahan. Hindi na gumagalaw. Wala naman, sabi niya, pilit na kalmado. Hangin lang. Luma na kasi yan. Hindi hangin yon, sagot ni Mara, mahina pero mariin. Para may humihinga. Pagod ka lang, sagot ni Arturo, at sa sandaling iyon, hindi lang si Mara ang nanginig. Kasi ang linyang iyon, ilang beses na niyang sinabi. Noon pa. Bago pa kapis. Bago pa lahat ng ito. At sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang larawan ng lumang bahay nila sa probinsya, yung bahay kung saan unang nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa pamilya niya. Bata pa siya noon. 10 taong gulang. Ang nanay niya, si Aling Iday, ay hilot at albularyo sa baryo. Kilala sa magaling magpagaling pero kilala rin sa isang lihim na bulong, huwag kang lalapit dyan paghating gabi. May kinakausap yan na hindi tao. Sa tuwing nagkakasakit ang mga kapitbahay, kay nanay sila lumalapit. Pero nang mamatay ang isang sanggol sa kabilang baryo, kahit ginawa na ang lahat, nanlamig ang tingin ng mga tao. Baka may kinuha kapalit, narinig pa niyang sabi ng isang matanda sa likod ng pinto. Walang libreng himala. May kapalit lahat. Nakita niya ring minsan, hating gabi, nakaupo ang nanay niya sa harap ng kandila, hawak ang isang maliit na mutya na parang bato pero kumikislap sa dilim. May kasama itong sulat na nakatuping mabuti, laging nakalagay sa ilalim ng lumang litrato nilang pamilya. Litrato iyon ng 3, siya, ang nanay, at ang tatay na hindi na bumalik mula sa laot. Anak, sabi ng nanay niya minsan, habang inaayos ang litrato sa estante, kapag may kumatok sa tin na hindi mo kilala, huwag mo nang pagbuksan. Hindi lahat ng kumakatok galing sa labas. Ngumiti itong pilit, yung tipong ngiti na hindi umaabot sa mata. Gaze moment. May takot sa ilalim ng ngiti. Isang gabi may kumatok nga. Malakas. 3 beses. Hindi binuksan ng nanay niya. Kinabukasan, may isa na namang batang namatay sa kabila. Simula noon, iba na ang tingin ng mga kapitbahay sa kanya. Sa kanila. Sa bawat pagdaan niya sa kalsada, ramdam niya ang pag-iwas ng mga mata. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin nila sa kanya? Para bang may dala-dala siyang kasalanang hindi niya naiintindihan. Hanggang sa may gabi na bigla na lang nasunog ang bahay nila, walang paliwanag. Maingay ang apoy, pero mas maingay ang bulungan ng mga tao sa labas, buti nga. Matagal na dapat yan. Isang aswang na naman ang natapos. Hindi na niya malimutan iyon. Hindi na rin niya nakita ang mutya, ang sulat, o ang lumang litrato mula noon. Akala niya, tinupok na lahat ng apoy. Kaya ngayon, nang makita niya ang basahan sa mesa na tumatakip sa isa na namang lumang litrato, may kumurot sa sikmura niya. Parang pamilyar ang bigat ng hangin. Parang may hinahabol na alaala.
Kinabukasan, sinubukan nilang mamuhay normal. Nag-ayos si Mara ng gamit, nagwalis, nagluto ng kape. Si Arturo, pumunta sa tindahan para magtanong kung saan may trabahong pwede kahit anong kaya ng katawan. Pero kahit saan siya magtanong, iisa ang reaksyon ng mga tao, ngiti na hindi totoo, sagot na paikot-ikot, at tinging mabilis na iniiwas kapag tumatagal. May construction po ba dito? Pantay lupa, kargador, kahit ano, tanong niya sa isang lalaki sa tindahan. Ay, napakamot ito sa ulo. Sa kabilang bayan yata. Dito wala masyado. Saka alam mo na, dito, sanay na sa kilalang mukha. Mahirap magtiwala sa dayo. Tumango si Arturo, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang basta, hindi kilala, ang rason. Ramdam niya yun sa balat, sa likod ng liig, sa paraan ng pagtitig ng mga tao sa kanya. Para bang may nakasulat sa noo niya na hindi niya nakikita. Pag-uwi niya, nadatnan niyang may kausap si Mara sa labas ng bahay, isang lalaki na may hawak na sako ng halamang gamot, may tali ng buto-buto sa liig, at mata na parang laging gising. Albularyo, halata sa amoy ng dahon at langis. Si Marcelo, pagpapakilala ni Mara. Sabi niya, dito lang daw sa likod bahay nakatira. Dayong mag-asawa, ano? Sabi ni Marcelo, nakatitig kay Arturo. Malayo pinanggalingan nyo. Pero mas malayo pa yata ang hinahabol nyo. Napakagatlabi si Arturo. Trabaho lang po hanap namin. Tahimik na buhay. Umpisa ulit, malinis na umpisa. Napangisi si Marcelo pero hindi masaya ang ngisi. Malinis? Yen, minsan, kahit magpalit ka ng lugar, sumusunod pa rin ang dumi. Umikot ang tingin nito sa buong paligid, hanggang sa huminto sa mesa sa loob, kitang-kita mula sa bukas na pinto. May iniwan na ba sa inyo ang bahay na to? Nagkatinginan sina Mara at Arturo. Kung yung lumang litrato po, bigla na lang nanlabo ang mata ni Marcelo. Lumapit siya nang hindi humihingi ng permiso, diretsyo sa mesa. Hinawi ang basahan bago pa mapigilan ni Arturo. Bumungad ang lumang litrato, malabo ang mukha, pero malinaw ang mga mata. At sa sandaling iyon, parang lahat ng ingay sa labas, ingay ng kuliglig, hangin, mga tao, biglang tumahimik. Napaurong si Mara. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Bulong niya, halos parang hindi niya alam na nasabi niya ng malakas. Hindi sumagot si Marcelo. Tinitigan lang niya ang litrato, tapos si Arturo. Paulit-ulit. Para bang may ikinukumpara. Hinahanap ka, bulong ni Marcelo sa wakas. Hindi ang bahay ang may-ari niyan. Hindi rin ang matandang nagpapaupa sa inyo. May iba. Anong ibig niyong sabihin? Singit ni Arturo, pero ramdam sa boses niya ang panginginig. Picture lang yan. Lumang gamit lang na iniwan. Walang lang sa mga bagay na sinadyang iwan, sagot ng albularyo. Kung hindi nyo pa nababasa ang likod, huwag nyong sasabihing alam nyo na. Napalingon silang mag-asawa sa isa't isa. Hindi nila naisip baliktarin ang litrato. Ayaw din nila. May bahagi sa kanila na hindi handa. Dahan-dahan, binaligtad ni Marcelo ang litrato. Sa likod, may nakasulat na lumang ballpen, nangingitim at nag-aagos ang tinta. Isang buhay danji bayad ay bawat malinis ay umpisa. At sa ilalim noon, may pangalan na halos burado pero mababasa pa rin kapag sinipat, Arturo. Parang nalaglag ang dibdib niya. Hindi pwede yan. Baka magkakapangalan lang, hindi lahat ng kapareho ng pangalan, aksidente, putol ni Marcelo. Minsan, inuulit ang pangalan para hindi mawala ang kasunduan. Tumingin ito diretsyo sa mata ni Arturo, matalim pero malungkot. May iniwan kang sunog sa likod mo, no? Pero hindi ka nakalayo sa usok. Napakuyom ng kamay si Arturo. Sa isang iglap, naramdaman niya ulit ang init ng apoy, ang sigaw ng nanay niya, ang amoy ng nasusunog na kahoy at balat. At sa gitna nun, ang mutyang kumikislap sa sahig, hindi nasusunog kahit nilalamon na ng apoy ang lahat. May mutya bang nakita sa bahay niyo dati? Tanong ni Marcelo, hindi inaalis ang titig sa kanya. Yung parang bato pero buhay. Hindi agad nakasagot si Arturo. Si Mara na ang sumalo. Bakit ho? May nakita ba kayo dito? Tumikim si Marcelo. Hindi pa. Pero naamoy ko na.
Ang mutya, kapag nakatali sa dugo ng pamilya, hindi basta-bastang nawawala. Lumilipat lang. Minsan sa bahay. Minsan sa litrato. Minsan sa taong hindi handang humarap sa nakaraan. Kaya po ba ganito makatingin ang mga tao sa amin? Singit ni Mara, may panginginig sa boses. Parang alam nila ang hindi namin alam. Mas madaling matakot sa dayo, sagot ni Mang Selo. Lalo na kung may usap-usapan ng may parating na kapalit. Napatingala siya, para bang may kinakausap na hindi nakikita. At sa kapis, hija, sanay na ang mga tao sa bayad na buhay. Sa labas, biglang umulan ng walang pasabi. Malalaking patak, mabibigat na yuko ng langit. Nagdilim ang paligid, kahit hapon pa lang. Narinig nila ang mahinang bulong mula sa kisame, parang may naglalakad sa ibabaw ng bubong. Hindi paa. Hindi sapatos. Yun na namang tunog ng kuko na kumakayod. May isa pa kayong dapat hanapin, sabi ni Mang Selo, paos na ang boses. Kung may litrato, may sulat. Kung may sulat, may mutya. At kapag kumpleto na yun, huminga siya ng malalim, sa kamarahang ngumiti, pero walang saya, malalaman nyo kung kaninong buhay ang matagal nang hinihingi. Tumingin si Mara sa litrato, sa mesa, sa basahan, sa lumalalim na dilim sa labas. Naalala niya ang tanong niya kagabi, ang pabulong na boses sa loob ng sarili niyang isip. At sa katahimikan ng sandaling iyon, parang bumalik sa kanya ang mismong tanong na iyon, mas mabigat, mas malapit, mas parang sagot na ang gusto. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang pinapadalhan ng mutyang yan? Kinagabihan, parang mas mabigat ang hangin sa loob ng maliit na bahay. Tahimik na umalis si Mang Selo, nagpaalam na babalik kapag handa na kayo, pero hindi niya sinabi kung ano ang ibig niyang sabihin. Naiwan ng mag-asawa, si Mara at Arturo, kasama ang lumang litrato sa mesa na parang ikatlong taong ayaw tumigil sa pagtitig. Mula sa labas, rinig ang tuloy-tuloy na patak ng ulan, pero sa loob, ang lakas ng tibok ng puso ni Arturo ang mas maingay. Nakatitig siya sa litrato, pero bigla niyang iniwas ang tingin. Gaze moment. Tinungo niya ang dingding, kunwari tinitingnan ang buta sa kisam, pero alam ni Mara na tumatakbo na naman siya, hindi lang sa litrato, kundi sa nakaraan. Art, mahinang tawag ni Mara. Yung nakasulat sa likod pangalan mo yon. Hindi mo ba papansinin yon? Umiling si Arturo, mabilis, parang batang ayaw pagalitan. Coincidence lang. Ang daming Arturo sa Pilipinas. Sa kaluman na to, baka ibang tao to, pero bakit parang alam ni Mang Selo yung, pagod ka lang, putol niya, mas matigas ang boses kaysa dati. Pero habang sinasabi niya yon, ramdam niya ang panginginig ng kamay niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na singsing na nakasukbit sa isang lubid sa lig niya, tinago sa ilalim ng damit. Singsing ng nanay niya, tanging bagay na nailigtas niya sa sunog. Lagi niya itong dala, pero hindi niya kailanman naikwento kay Mara na hindi niya nakausap ang nanay niya sa huling pagkakataon. Wala man lang paalam, wala man lang mahal kita. Singsing lang ang naiwan, at isang mutya na hindi na niya nakita. Lagi mong dala yan, no? Biglang sabi ni Mara, napatingin sa lig niya. Singsing ng nanay mo. Para siyang nahuli. Saglit siyang tumigil, tumikhim, saka nagsalita ng mahina. Kasi wala na kung ibang naisalba. Hindi ko man lang siya nahawakan nung hindi niya natapos. Hindi dahil ayaw kundi dahil hindi na kaya ng boses niya. Tumahimik si Mara. Lumapit siya, dahan-dahan, at umupo sa tapat ni Arturo. Tiningnan niya ang singsing tapos ang mukha ng asawa. May luha sa gilid ng mata nito na pilit niyang pinupunasan bago pa tuluyang bumagsak. Gaze moment muli, mata sa mata, walang salita, puro sugat. Art, hindi mo kasalanan yon, pabulong niyang sabi. Bata ka pa noon. Pero ako yung umalis, bulong niya pabalik, halos hindi marinig. Ako yung hindi sumunod sa kanya nung sinabi niyang huwag akong lalabas. Kung hindi ako nawala, baka hindi niya kinailangang napakagat siya sa labi para pigilan ang pag-iyak. Naririnig ko pa rin yung sigaw niya minsan. Pati yung sunog. Lahat. Hindi na sumagot si Mara. Inabot niya na lang ang kamay nito. Mainit, nanginginig. Ang singsing sa pagitan ng mga daliri nila, parang malamig na mata ng nakaraan na hindi matakasan.
Kinagabihan, napilitan silang matulog kahit hindi pa sila payapa. Humiga sila sa lumang papag, habang ang ulan sa labas ay parang di mapigilang iyak ng langit. Sa tabi ng kama, nakapatong pa rin ang litrato sa mesa, nakatalikod, kita ang nakasulat sa likod. Isang buhay danhi bayad yag bawat malinis ni umpisa. Arturo. Sa panaginip, bumalik siya sa dati nilang bahay. Walang sunog. Walang sigaw. Ang nanay niya nakaupo sa harap ng maliit na altar, hawak ang mutya, yung batong kumikislap, buhay sa gitna ng dilim. May isa pang bagay sa tabi nito, isang sulat na hindi niya kailanman nabasa noon. Anak, sabi ng nanay niya sa panaginip, hindi lumilingon. Hindi lahat ng ililigtas mo mabubuhay. Minsan, ikaw yung kailangang managot sa pangakong hindi ikaw ang gumawa. Ma, hindi ko maintindihan, nanginginig niyang sagot. Ayokong may mamatay. May namatay na, sabi ng boses, at doon lang siya lumingon. Ang mukha nito, nangingitim, parang naagnas, pero ang mata, maliwanag, katulad ng mutya. Ang tanong, anak hanggang saan ka tatakbo bago mo harapin kung bakit? Nagising siyang hingal, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Amoy usok ang ilong niya, kahit wala namang nasusunog. Paglingon niya sa tabi, tulog si Mara pero kumunot ang noo, parang bangungot din ang hinahabol. Sa labas, may tunog na naman ng kuko sa bubong. Mas mabilis ngayon. Mas parang nagmamadali. Kinabukasan, nagising sila na may maingay sa labas. Sumilip si Mara sa bintana. May ilang kapitbahay na nag-uusap, may hawak na patpat, may mga tingin na may halong takot at galit. May nawawala daw na kambing, bulong ni Mara pagbalik niya kay Arturo. Sabi nila, bagong katay pa dapat sa pista. Naubos lang daw ang dugo sa bakuran. Walang bakas kung saan dinala. Napasinghap si Arturo. Ano naman kinalaman natin dun? Huwag ka kasing sumilip sa pinto kagabi, biglang sabi ng isang bata sa may bintana, parang biglang sumulpot. Maputla ang bata, basa ang buhok na parang galing sa ulan, kahit maaliwalas na ang langit. Baka makita ka niya agad. Ha? Sinong? Tatayo sana si Mara, pero nawala na ang bata sa tapat ng bintana. Wala nang bakas, wala man lang yabag. Para bang hindi talaga dumaan. Lalong lumalim ang kaba sa dibdib niya. Habang lumilipas ang mga araw, ramdam ng mag-asawa ang unti-unting paglayo ng mga tao sa baryo. Kung dati pilit pa rin silang iningitian, ngayon, diretsyo na ang pag-iwas. May mga bulong silang naririnig kapag napapadaan, iba ang amoy ng bahay na yon sa gabi. May nakita akong anino sa bubong, pero wala namang tao sa baba. Tao lang naman sila pero bakit ganoon ang aura? Parang hinahabol sila ng kung ano. At sa bawat salitang iyon, lalo lang bumibigat ang puso ni Arturo. Kasi alam niya, sanay na siya sa ganong tingin. Ganon din ang tingin sa kanila noon ng mga taga-baryo nila. Parang hindi na siya tao, kundi paalala ng kung anong dapat nang nakalimutan. Isang hapon, habang wala si Arturo at naghanap ng trabaho sa kabilang baryo, naiwan si Mara sa bahay. Tahimik lang siya, nagliligpit, nag-aayos ng gamit. Sa gitna ng pagwawalis, napahinto siya nang mapansin niyang may papel na nakasilip sa ilalim ng mesa, yung mesa kung saan laging nakapatong ang litrato. Dahan-dahan niyang inabot. Luma ang papel, parang galing pa sa kahapon. Nanginginig ang kamay niya habang binubuklat ito. Sulat. Yung tipo ng sulat na parang panata. Mabagal, maingat ang sulat kamay, esay araw ene magbalik danji ne pangalang iyon, iyong ipasa benhi tungkulin. Kung tatanggi siya, baryo deni babayad. Kung haharap siya, sarili niyang dugo deni kapalit. Huwag niyong hayaang walang tagapagbantay ay gabi. Sa baba may pirma. Hindi niya kilala ang pangalan, pero ang sulat kamay parang nakita niya na dati sa kwento ni Arturo. Pamilyar ang tikwas ng letra, ang hagod ng tinta. Napatingin si Mara sa singsing na nakabitin sa isang pako sa dingding habang naliligo sa liwanag ng hapon. Para bang umiinit ito kahit hindi niya hinahawakan. Pag-uwi ni Arturo, sinalubong siya ni Mara sa pinto, hawak ang sulat. Hindi na siya nagpasakalye. Art, kailangan mong makita to, binasa niya, tahimik. Habang tumatagal, lumalalim ang linya sa noo niya. Pagdating sa pangungusap na sarili niyang dugo, Janji kapalit,
napahigpit ang hawak niya sa papel hanggang sa halos mapunit. Hindi ako papayag, mariin niyang sabi. Hindi ako magiging alay ng kahit na sinong hindi ko kilala. Gusto ko lang tahimik na buhay, Mara. Umpisa ulit. Malinis na umpisa. Yun lang naman yung usapan, di ba? Pero paano kung hindi na tayo ordinaryong tao dito, nanginginig na tanong ni Mara. Paano kung kailangan mong maging tagapagtanggol, hindi lang takas? Kung hindi ikaw ang pumili, baka ikaw ang pinili. Hindi ako bayani, sagot niya, halos mapait ang tawa. Hindi nga sarili kong nanay, hindi ko nailigtas. Tapos ngayon gusto mong paniwalaan kung kaya kong iligtas ang buong baryo, laban sa kung ano man to. Hindi na sumagot si Mara. Tinitigan lang niya si Arturo, mata sa mata. Gaze moment. Kita sa mga mata niya ang takot, hindi lang sa sumpa, kundi sa posibilidad na muli na namang tatakbo ang asawa niya. Naulitin na naman ang lumanang kasaysayan. Sa gitna ng katahimikan, biglang may aninong dumaan sa bintana. Mabilis, pahakbang, pero hindi kasabay ng kahit anong yabag. Sinundan niyo ng hibla ng malamig na hangin na parang yumakap sa batok ni Mara. Napalingon siya, pero wala na roon ang anino. Sa kisam naman, may kaluskos na mabagal, paikot, parang may umiikot sa bubong na hindi na alis-alis. Napakapit si Arturo sa singsing sa lig niya. Sa unang pagkakataon, napansin niyang umiinit na ito. Hindi normal na init, hindi parang araw, kundi parang hininga ng nilalang na hindi nakikita. Kasabay nito, ang litrato sa mesa ay marahang natumba, humarap, at ang mata sa larawan tila kumikintab sa liwanag na wala namang pinanggagalingan. Art, halos pabulong na ang boses ni Mara. Kung hindi ikaw sino pa? Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ang litrato, ang sulat sa kamay, ang singsing na mainit sa dibdib niya. Sa labas, nagsimulang tumahol ang mga aso, sabay-sabay, parang may dumaan sa gitna ng baryo na hindi nila nakikita pero tiyak na nararamdaman. At sa sulok ng paningin ni Mara, sa pinto na bahagyang nakabukas, may mahabang anino na nakatayo, hugis tao, pero masyadong payat, masyadong mahaba ang leeg, at sa lugar kung saan dapat naroon ang mukha. Parang dalawang bilog lang na kumikislap, kagaya ng mata sa lumang litrato. Kung ikaw ang nasa loob ng bahay na yon, hawak ang sulat ng sumpa at naririnig ang kuko sa bubong, ipipikit mo na lang ba ang mga mata mo o haharapin mo ang aninong kumakatok sa pintuan ng buhay mo? Simula ng gabing makita nila ang mahabang anino sa pinto, hindi na naging normal ang kahit isang oras sa bahay na yon. Sa unang gabi, napanaginipan ni Arturo ang nanay niya muli. Pero iba na ngayon ang panaginip. Hindi na siya nakaupo sa harap ng altar. Nakahiga na ito sa sahig, basang-basa ng pawis, habang sa tiyan nito may mahina, kumikislap na liwanag, parang mutyang nakabaon sa loob ng laman. Sa paligid, may mga aninong nakapalibot, mahahaba ang mga kuko, at iisa lang ang bulong, tagapagtanggol. Tagapagdala. Tagapagbayad. Hindi ako pumayag, pabulong na sagot ni Arturo sa panaginip, pero parang wala siyang boses. Hindi ako pumirma sa kahit anong kasunduan. Pero dinala mo ko, sagot ng nanay niya, umiiyak. Sa singsing. Sa dugo mo. Hindi ka tumatakbo mag-isa, anak. Nagising siyang basa ng pawis, pilit hinahabol ang hininga. Pagtingin niya kay Mara, gising na rin ito, nakaupo sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili. Nanaginip ka rin, tanong ni Mara, hindi tumitingin, nakatuon lang ang tingin sa dingding. Bakit, sagot niya, paus. Anong napanaginipan mo? Magkapareho tayo, mahinang sagot ni Mara. Nanay mo. Sing-sing. May liwanag sa loob ng tiyan niya. Pero sa panaginip ko hindi ikaw ang tinitingnan niya. Ako. Napalunok siya, ramdam ang panginginig. At parang may boses na humihingi ng kapalit. May sinasabing, kung hindi siya ang babayad baka ikaw. Nagkatinginan silang dalawa, matagal, walang salita. Gaze moment. Tao lang sila, pero sa mga mata nila, parang may binabasang mas malalim na hindi kayang ilabas sa bibig. Sa sumunod na araw, lalong naging kakaiba ang paligid ng baryo. Ang mga aso, na dati tahol lang ng tahol sa kahit anong madaanan, ngayon biglang tumatahimik kapag napapadaan ang mag-asawa. Yung iba, umuungol at tumatakbo palayo.
May isang pusang itim na palaging nakaupo sa poste sa tapat ng bahay nila, hindi kumukurap, laging sa kanila lang nakatingin. Isang araw, hindi na nakatiis si Mara. Lumapit siya nito, nag-abot ng tira-tirang pagkain. Uy, halika. Kain ka, mahinahon niyang sabi. Hindi gumalaw ang pusa. Tinitigan lang siya, tapos dahan-dahang umikot ang ulo, hindi ang katawan, ulo lang, paikot, hanggang parang muli na naman nitong tinitingnan ang bahay. Para bang sinasabing, hindi siya ang dapat mong alagaan. Sarili niyo ang bantayan niyo. Sa gabi, paulit-ulit na bumabalik ang tunog ng kuko sa bubong. Minsan mabilis, minsan mabagal, minsan parang sinasadya pa nitong dahan-dahanin para marinig nila bawat kayod. Sa ikatlong gabi, hindi na nakatiis si Arturo. Hindi na pwede to, Mara, sabi niya, habang hawak ang maliit na itak na hiniram niya sa isang kapitbahay. Hindi na tayo pwedeng puro takot lang. Kung ano man yan, hindi pwedeng palagi tayong naghihintay. Art, natatakot ako, amin ni Mara, diretsong boses, pero nanginginig ang luha. Tingnan mo nga tayo, wala naman tayong alam sa mga ganitong bagay. Ni hindi nga natin alam kung kalaban ba talaga yan o parusa. Napatingin si Arturo sa singsing na nasa kanyang palad. Tinanggal niya ito muna sa leeg at tinitigan. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, mapapansin ang maliit na ukit sa loob ng singsing, hindi niya napansin dati. Maliit na bilog, parang mata. Parang kislap ng mutya sa mga panaginip niya. Simula nung sunog, mahinang sabi ni Arturo, halos para sa sarili niya lang. Akala ko, tanging paalala lang to ng pagkamatay ni nanay. Pero sa panaginip ko parang dito siya nakakapit. Parang dito siya nakakulong. Baka hindi siya galit, sagot ni Mara, dahan-dahang lumapit. Baka sinusubukan kanya lang gisingin. Hindi para mamatay ka ulit sa nakaraan, kundi para pumili. Pumili ng ano? Napalakas ang boses ni Arturo. Pumili kung sino ang mamamatay. Kung ako ba o yung mga taong ni hindi pa tayo kayang tingnan ng normal. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba, Mara? Ha? Papayag ka ba? Tumigil si Mara. Napatulala siya, napatitig sa sahig. Hindi agad nakasagot. At doon, mas sumakit ang dibdib ni Arturo, kasi alam niyang kahit gusto nitong sabihin na, pipiliin kita, hindi ganoon kadali ang sagot. Kahit anong sabihin ko ngayon, pabulong na tugon ni Mara, sa wakas, hindi yon ang mahalaga. Ang tanong, Art, kung ikaw ang hinihingan, tatakbo ka ulit o haharapin mo na? Muli silang nagkatitigan. Gaze moment. Sa liwanag ng kandila, kita ang luha sa mata ni Arturo, pero mas kita ang galit, hindi sa asawa niya, kundi sa sarili niya, sa panahong hindi niya nailigtas ang nanay niya. Sa kontratang hindi niya naintindihan pero parang ipinapasa sa kanya ngayon. Nang gabing iyon, naglatag sila ng asin sa palibot ng pinto at bintana. Payo ni Mang Selo nung huli itong dumaan saglit. Hindi nito kayang pigilan ang nakatadhana, sabi ng albularyo. Pero kaya nitong idelay, para makapagpasya kayo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa totoo niyong gusto. Naglatag si Mara, nanginginig ang kamay. Si Arturo naman, tahimik na isinabit ang singsing sa pako sa tabi ng pintuan, katabi ng sulat at litrato. Tatlong bagay na ngayon ay magkakatabi, singsing, sulat, larawan. Nakabitin sa pader, parang maliit na altar ng lihim na kasunduan. Habang inilalagay niya ang singsing, biglang lumakas ang hangin. Umandar ng kusa ang pinto, bahagyang bumukas kahit wala namang humahawak. Sumabay ang bulong mula sa labas, hindi galing sa tao, hindi galing sa hayop. Tagapagtanggol tagapagbayad na paatras si Mara. Narinig mo yon? Sagot ni Arturo pero hindi na siya umatras. Umabante siya ng isang hakbang. Wala pa akong pinipirmahang kasunduan. Matagal ka nang pumipirma, anak, tila umuulit sa isip niya ang boses ng nanay niya mula sa panaginip. Bawat pagkakataong tumatakbo ka, ibang tao ang nagbabayad. Kinabukasan, may balita, may isa na namang hayop ang natagpuang patay, tuyo ang dugo, walang bakas kung saan dinala. Ngayon, hindi na kambing. Isang baboy na para sana sa kasal sa susunod na buwan. Nagkumpulan ang mga tao sa gitna ng baryo. Tahimik ang mga bibig pero maingay ang tingin. Hindi ito normal na hayop-hayop lang, narinig ni Mara ang isang matanda.
May kumukuha ng lakas sa atin. Paunti-unti. Parang nag-aantay ng hudyat. Dumating lang lahat mula nang may dayong tumira sa bahay na yon, sabat ng isa pa. Coincidence ba talaga? Napayuko si Mara. Ramdam niya ang mga tingin kahit hindi diretsong nakaharap sa kanila. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin nila sa kanya? Parang siya na ang mismong sumpa. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nakatayo si Arturo sa harap ng pader kung saan nakasabit ang singsing, sulat at litrato. Hindi siya gumagalaw. Para lang siyang estatwa. Art, tawag niya dahan-dahan. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan lang niya ang tatlong bagay, saka nagsalita, mahina pero buo. Napansin mo ba, maran akong may isang bagay na laging kasama ng kamatayan ko. Ito yon, itinuro niya ang singsing. Namatay si nanay, ito ang naiwan. Nasunog ang bahay, ito ang kinapitan ko. Ngayon, may sulat at litrato na nagsasabing buhay ang bayad sa umpisa at sino na naman ang nasa gitna. Ako pa rin. Baka hindi lang kamatayan ang dala niyan, sabi ni Mara, lumapit ng marahan. Baka yan din ang tanging daan para tapusin to. Hindi bilang alay, kundi bilang tagaputol ng sumpa. Paano? Nanginginig ang tanong ni Arturo. Paano ka magiging tagapagtanggol kung sarili mong anino, kinakatakutan mo? Hindi na sumagot si Mara. Imbes, dahan-dahan niyang kinuha ang singsing, binalik sa lubid, at muling isinabit sa lig ni Arturo. Sa sandaling sumayad iyon sa balat niya, parang may malamig na hangin na pumasok sa kwarto, kahit sarado ang lahat ng bintana. At doon na nagsimula ang mas kakaiba pang mga gabi. Paulit-ulit ang panaginip ni Arturo, nanay niya, mutya sa tiyan, mga aninong kumakain ng liwanag. Pero sa bawat ulit, may nadaragdag na detalye. Sa ikalawang ulit, nakikita na niya sa gilid ang bahay sa Capiz, nakapatong sa tabi ng lumang bahay nila. Sa ikatlong ulit, may aninong payat na may mahahabang kuko na nakatayo sa labas ng pinto, hindi pumapasok, parang may hinihintay. Sa pang-apat na ulit, may isa ng bagong mukha sa panaginip, si Mara, nakatayo sa pagitan ng nanay niya at ng mga anino. Sa dibdib ni Mara, nakakabit din ang singsing, pero dito, anyo na itong mutyang kumikislap sa gitna ng dilim. Sa bawat paggising, mas ramdam ni Arturo na hindi na lang siya ang sangkot. Hindi na lang nakaraan. Buhay ngayon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala, nakikinig sa mahinang lagaslas ng ulan, biglang nag-ingay ang mga manok sa likod bahay. Hindi ito normal na tilaok, parang iyak, parang pagtangis. Sabay noon, tumigil sa pag-ungol ang hangin. Tila lahat ng tunog sa labas, huminto. Art, mahina ang boses ni Mara. Nararamdaman mo? Sagot niya, diretsong nakatingin sa pinto. Parang may parating. Unti-unting gumapang ang anino mula sa ilalim ng pinto, kahit walang liwanag sa likod nito. Parang usok na itim, parang tubig na sumasalisaw sa sahig. Lumapit ito sa pader kung saan nakasabit ang singsing, sulat, at litrato. At sa harap mismo nila, sa katahimikan ng sandaling iyon, nakita nilang umikli ang anino, nag-ayos, humugis tao, payat, mahaba ang leg. Hindi ito nagsalita. Pero narinig nila ang boses, hindi sa tenga, kundi diretso sa isip, handa na ba ang tagapagbayad? O hahayaan niyang iba ang singilin? Kung ikaw ang nasa harap ng aninong iyon, habol ang hininga, hawak ang singsing ng taong matagal mo nang iniwan sa apoy, kaya mo bang sabihing hindi ikaw ang pipiliin ng sumpa? Hindi gumalaw si Arturo. Kahit naghubog tao na ang aninong nasa harap nila, kahit marinig niya ang boses na parang bumulong sa mismong utak niya, hindi siya umatras. Pero hindi rin siya sumugod. Parang napako ang katawan sa lupa, habang si Mara, nalalamig ang mga daliri, ay dahan-dahang gumapang palapit sa likod niya, hinawakan ang braso niya na tila binabalanse ang paghinga niya. Art, huwag mong pansinin, bulong ni Mara. Baka yan ang gusto niya. Patakbuhin ka. Pero hindi siya kumibo. Hindi siya tumingin kay Mara. Nakatingin lang siya sa anino, mahigpit, puno ng takot at pagkasuklam sa sarili. At doon, may nangyaring hindi nila inaasahan. Umurong ang anino. Hindi dahil natakot, parang may iniwasan. Ang singsing sa leg ni Arturo ay biglang nag-init, sobrang init na parang nagbabaga ang metal. Napasigaw si Mara, Art. Tanggalin mo.
Pero hindi na niya kailangan tanggalin. Kusang bumitaw ang tali, nahulog sa sahig, gumulong paakyat sa pader, hanggang sa tila kusang ikinabit muli sa pako, katabi ng litrato at sulat. Ngunit iba ang itsura ng singsing. Hindi na ito ordinaryong silver. May maitim na patingkad sa ilalim ng metal, parang dugo na natuyo. At sa gitnang ukit, kung dati mukhang mahinang bilog lang, ngayon ay malinaw, isang mata. Bukas. Nakatingin. Napaatras si Mara. Art, hindi na yan singsing. Parang buhay, putol ni Arturo, halos mapapikit sa takot. Tila nagbalik ang hininga sa hangin. Parang naghintay ang anino matapos magbago ang bagay. At pagbalik nito, hindi na ito payat na humubog tao. Umusok muli pero hindi palayo. Sa halip, umakyat sa dingding hanggang sa kisame at tuluyang nawala kasabay ng isang bulong, babalik ako kapag pumili ka na. Hindi sila agad nakagalaw. Ilang minuto rin bago nila namalayang humahabol pa rin sila sa hininga. Una si Mara ang bumigay, napaupo sa sahig, humahabol ng luha na hindi niya napansin na tumutulo. Art, ano ba to? Ano bang pinasok natin? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin yung buong nangyari noon? Kung alam ko, baka hindi tayo pumunta dito. Hindi sumagot si Arturo. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang tama si Mara. Pinilit niyang tanggalin sa buhay niya ang sunog, ang mutya, ang boses ng nanay niya. Pinilit niyang maging malinis na umpisa, hindi dahil gusto niya ng bagong buhay, kundi dahil gusto niyang tumakas sa lumang kasalanan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ulit ni Mara, mas malakas, mas masakit. Dahan-dahan siyang napatingin sa asawa niya. Dahil akala ko kung hindi ko sasabihin, hindi mangyayari ulit. Umiling si Mara, halos mapaiyak ng tuluyan. Art, hindi ganyan ang mga sumpa. Hindi sila nawawala sa katahimikan. Nanghahabol sila sa mga tahimik. At doon niya napansin, hindi lumiyab ang sulat, hindi gumalaw ang litrato, pero ang singsing parang nagbabanta. Para itong nag-aantay kung sino ang dapat makarinig sa sabi-sabi ng nakaraan. Kinabukasan, hindi na ordinaryong takot ang namutawi sa baryo. Hindi lang hayop ang nawawala. May tao na. Si Lando, yung driver na una nilang nakilala, palangiti, palabiro, palaging naglilihim ng kakaibang tawa. Nakita siya kagabi sa tindahan, pero ngayon wala na. Naiwan lang ang tricycle niya sa gilid ng puno. Sarado ang makina. May bakas ng dugo sa gulong, mahahaba, parang hinatak paakyat sa bundok. Walang gustong sumunod. Walang gustong magsalita ng diretsyo. Pero may isang matandang babae na, habang nakayuko at tila nanginginig sa panalangin, bulong niyang sinabi, hindi dahil aswang. Hindi dahil multo. May ipinabalik na utang. Napatingin si Mara sa mga tao, pero lalo lang siyang nailang nang makita kung paano sila tumingin kay Arturo, hindi galit. Takot. Yung takot na parang alam nilang kasamang nalalapit ang kamatayan kapag lumapit sila sa kanya. Tao lang siya, pero bakit ganon ang tingin nila sa kanya? Pag-uwi nila, nadatnan nilang bukas ang pinto. Walang bakas ng sapilitan, walang sirang lock. Pero sa mesa, may bagong bagay na nakapatong sa tabi ng singsing, sulat, at litrato. Isang maliit na bato. Pero hindi ito basta bato. Kumikislap ito ng bahagya, parang mutya. Parang buhay. At may natuyong dugo sa gilid, parang iniabot sa kanila bilang regalo o babala. Napakapit si Mara sa braso ng asawa niya. Huwag mong hawakan. Pero mahina ang boses niya, kaya huli na nang umabot ang kamay ni Arturo. Nang hawakan niya ito, parang may humigop sa loob ng dibdib niya, parang may gustong pumasok, gumapang sa mga ugat. At sa iglap na yon, biglang nakita ni Arturo ang isang eksena, hindi sa panaginip, kundi parang muli niyang naramdaman sa balat niya mismo, hindi ang sunog. Hindi ang nanay. Kundi isang taong nakatayo sa labas ng nasusunog na bahay nila, nakatalikod, hindi tumutulong. Nakamasid lang. Nangusap ang apoy sa mata nito, pero hindi natatakot. At nang nakilala niya ang mukha. Si Mara. Hindi matanda si Mara doon. Siya yon, bata pa. Nagkataon? Hindi. Tinitigan niya ang itsura. Parehong buhok. Parehong tindig. Parehong mata.
Nanginig ang puso niya. Mara, mahina niyang utal. Nandoon ka. Noong nasunog ang bahay namin. Nasa labas ka. Nakikita kita na paatras si Mara, parang kinilabutan. Hindi, Art, bata pa ako noon. Hindi ako lumaki sa lugar niyo. Hindi mo kailangang lumaki doon para mapunta doon, sagot niya, nanginginig ang boses. Kasi sinabi ng nanay ko dati. Hindi lahat ng kumakatok galing sa labas. Tumingin siyang diretsyo kay Mara. Paano kung may tumingin sa atin hindi bilang mag-asawa, kundi bilang pinagdikit ng sumpa? Umiling si Mara, halos napasigaw. Hindi ako traitor, Art. Kung nakita mo man ako sa panaginip mo, guni-guni iyon. Hindi ako kasama doon, hindi ako, pero bakit pareho tayo ng panaginip? Bakit alam mo ang mutya? Bakit alam mo na parang ako ang pinipili? Humigpit ang yakap ni Mara sa sarili niya. Dahil hindi tayo nagkakilala ng aksidente. Doon, tumigil ang paghinga ni Arturo. Ano nang ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses niya, pero hindi galit, takot. Humigop ng hangin si Mara, pero hindi niya maituloy. Pinilit niyang salubungin ang tingin ni Arturo, pero tumulo ang luha niya bago siya makasagot. Art, matagal na kitang kilala bago ka pa lumapit sa buhay ko. Tumakbo ang hangin sa loob ng bahay kahit walang bintanang bukas. Gumalaw ang pako sa pader. At ang singsing kumislap ng malakas, parang tumawa. At sa gitna ng pag-iyak ni Mara, bumalik ang linyang matagal nang nagbabadya. Kung hindi ikaw ang babayad, baka ikaw. Ngayon, hindi na tanong iyon. Babala na. Sino ang ipinadala? Sino ang sinisingil? At kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, may katabing asawa na hindi mo na sigurado kung kakampi mo, kaya mo bang matulog sa isang kama ngayong gabi? Nabalot ang mukha ni Mara ng luha, pero hindi siya umatras. Kahit nanginginig ang mga kamay niya, kahit mukhang hindi na alam kung saan magsisimula, nanatili siyang nakaharap kay Arturo. Sa labas ng bahay, umuugong ang hangin, parang may libo-libong boses na umiikot kasabay ng ulan. Ang mga aso sa baryo nagsisigawan. Hindi ingay ng takot, ingay ng babala. Hawak ni Arturo ang mutya, mabigat, parang may buhay na kumakapit sa palad niya. Nakatingin siya kay Mara, punong-puno ng tanong, galit, hiya, pagod. Halos hindi na malaman kung alin ang dapat unahin. Anong ibig mong sabihin matagal mo na akong kilala bago pa tayo magkita? Paos niyang tanong. Hindi kumibo si Mara. Umiyak lang pero nagpilit ngumiti nang wala sa oras. Gaze moment, ngiting hindi sa tuwa, kundi sa sakit na matagal nang pilit tinatago. Sinundan kita, bulong niya, halos mahina kaysa ulan. Hindi dahil sa sumpa. Dahil gusto kitang iligtas. Napaatras si Arturo. Paano mo maliligtas ang taong hindi mo naman kilala noon? Pinanganak ako sa pamilya na may tungkulin, sagot ni Mara, mahaba, mabigat. Tungkuling bantayan ang mga taong may utang na dugo sa mundo. Hindi ako pinadala para manakit. Pinadala ako para ako ang sumalo ng bayad kapag dumating ang oras. Bumagsak ang tiyan ni Arturo. Kaya mo pala alam ang mga panaginip. Kaya mo alam ang mutya. Kaya mo ako gustong dalhin dito. Mara, ikaw ang tagapagsalo. Umiling si Mara, mas tumindi ang luha. Hindi ako ang dapat magsalo ngayon. Sumalo na ang pamilya ko noon. Ngayon ikaw na ang pinili. Napayuko si Arturo. Doon niya narinig ang matagal ng tinig ng nanay niya, parang bumabalik mula sa apoy, mula sa singsing. Kung hindi ikaw ang babayad, baka ikaw. Akala niya babala yon para kay Mara. Pero masakit ang twist, iyon pala ay para sa sarili niya, mula pa noon. Biglang may kumalabog sa bubong. Kalampag, kaluskos, tunog ng maraming kuko. Bumukas ang pinto nang hindi hinahawakan ng kahit sino, at ang aninong payat ay dahan-dahang pumasok. Mahaba ang leeg, humaba palalo ang braso, at sa mukha nito, wala pa ring tampok, pero ang mata. Dalawang bilog na kislap kagaya ng nasa singsing. Napatayo si Mara, hinarang ang sarili sa harap ni Arturo. Sa akin na, sigaw niya, nanginginig ang boses. Ako ang tagapagsalo. Hindi siya. Ako ang pinadala. Huminto ang anino. Parang humahalakhak ang hangin.
May bulong, hindi sigaw, pero mas masakit kaysa pagsigaw, hindi ikaw ang may utang. Hindi ikaw ang tumakbo. Hindi ikaw ang nag-iwan. Sunod na bigla, parang may kamay na humawak sa dibdib ni Arturo mula sa loob. Sumakit, parang hinihigop ang puso niya. Napaluhod siya, bumagsak ang mutya sa sahig. Art, sigaw ni Mara, niyakap siya mula sa likod, parang nais niyang hilahin pabalik mula sa hukay. Pero sa paghawak niya, may liwanag na kumislap sa pagitan nila mula sa singsing. Walang apoy, walang kidlat. Isang maputing kislap lang, pero napakaliwanag, parang nabubuksan ang nakaraang hindi dapat gisingin. Nakita nila ang sunog, pero may dagdag, isang batang babae, umiiyak sa labas, pilit pumasok pero hinila ng isang matandang lalaki. Hindi taksil ang bata. Hindi traitor. Pilit siyang inalis para hindi siya mamatay. Hindi niya sinasabing ayaw niyang tumulong, pinipigilan siya. At ang matandang lalaki. Nakita nilang hawak nito ang parehong singsing bago ito ipinasa kay Arturo. Hindi iyon basta alaala. Ibinigay iyon dahil walang ibang may kayang humawak. Hindi ako traitor, bulong ni Mara, humahagulgol. Hindi ako umalis para mapabayaan ka. Inalis ako para hindi ako ang mamatay sa tabi mo. Nanlabo ang paningin ni Arturo. Ang galit, natunaw. Ang bigat, napalitan ng lungkot na mas mapait. Tinignan niya si Mara. Mata sa mata. Gaze moment, hindi galit, hindi takot kundi pag-amin sa pagkakamali. Mara, patawarin mo, walang oras, tili ni Mara, pinulot ang mutya. Art. Hawakan mo to. Pero nang hawakan niya uli, kumagat ang mutya sa kamay niya, literal na pumasok ang liwanag sa balat, sumanib sa dugo. Napasigaw si Arturo. Dumugo ang palad. At ang mutya. Hindi na bato. Parang kumislap na parang mata na gumising. Tagapagtanggol hindi tagapagbayad, sabi ng anino, mas malinaw ngayon. At doon nila naintindihan may dalawang tungkulin. Isang bayad, isang bantay. Matagal nang nasa pamilya ni Mara ang pangbayad. Matagal nang nasa pamilya ni Arturo ang pangbantay. Pero pagkatapos ng sunog, natakot si Arturo. Tumakbo siya. Kaya ngayon, naghahanap ang mundo ng ipapalit. Kung tatakbo ka ulit, bulong ng anino, baryo ang babayad. Napahawak si Arturo sa kamay ni Mara. Nanginginig, maluha-luha. Paano ko sisimulan? Tumingin si Mara sa kanya, halos bumigay ang boses. Hindi ka lalaban mag-isa. At bago pa sila makagalaw, bago pa maitulak ang anino, biglang may ibang boses mula sa likod nila. Hindi nga kayo mag-isa. Si Marcelo. Basang-basa sa ulan, hawak ang isang lumang gamit, parang kahoy na may ukit ng mata. Walang tanong, wala siyang paliwanag. Tumayo siya sa gitna nila at ng anino. At kung may babayad ngayong gabi, sabi niya, diretso sa anino, hindi bata. Hindi asawa. Hindi tagapagtanggol, itinaas niya ang kahoy. Tumawa ang anino. At may bumulong sa hangin, kundi yung nagkulang. Napalunok si Arturo. Napatingin kay Marcelo. At doon niya napansin sa liig ng albularyo, may maliit na peklat. Gawa ng sunog. Matagal na nating utang to, sabi ni Marcelo, nakangiti ng may luha. At bago maitakbo ni Arturo si Mara, biglang humigop ang anino, parang hangin na umangat, diretsyo kay Marcelo. Lumakas ang siklab ng singsing. Pumutok ang liwanag. At sa isang iglap wala na ang albularyo. Iniwan niya lang ang kahoy sa sahig. Iniwan niya sila. Iniwan niyang buhay ang baryo. Pero ang huling iniwan. Isang pabulong na tanong, parang branding sa puso ni Arturo. Kung nailigtas ka, kaya mo bang iligtas sila? Hindi nila alam ang sagot. Hindi nila alam kung sino ang susunod. Pero sa kisam, bumalik ang tunog ng kuko. Mabagal. Parang naghihintay. Matagal bago tuluyang humupa ang liwanag. Parang kumulo ang hangin sa loob ng bahay, parang lahat ng tunog sa mundo biglang nalunod sa iisang mahabang ugong. Nakasiksik si Mara sa dibdib ni Arturo, pareho silang nakapikit. Parang kung magbubukas sila ng mata, ibang mundo na ang madadatnan. At nang unti-unting bumalik ang katahimikan, isa-isa ring nagbalik ang tunog sa paligid,
mahinang tulo ng ulan sa bubong, kaluskos ng dahon sa labas, malayong tahol ng aso. Normal. Halos normal. Pero isang bagay ang sigurado, may nawala. Dahan-dahang iminulat ni Arturo ang mata. Wala na ang anino. Wala na ang namimilit na presensyang parang usok na kumakapit sa balat. Sa gitna ng sala, sa sahig kung saan kanina nakatayo si Mang Selo, iisa lang ang naiwan, ang kahoy na may ukit na mata, nakatagilid, parang napagod din si Mang Selo. Mahina ang boses ni Mara, nanginginig pa rin. Art, nasaan na siya? Hindi agad nakasagot si Arturo. Tumayo siya, mabigat ang bawat hakbang, at lumapit sa gitna. Walang bakas ng dugo. Walang abo. Walang kahit anong palatandaan na may taong tumayo roon, ilang segundo pa lang ang nakakalipas. Para bang binura lang ng hangin. Umuwi, mahina niyang sabi, kahit hindi siya sigurado kung saan. Baka doon sa pinanggalingan ng lahat ng kasunduan. Napayuko si Mara. Sa mga mata niya, malinaw kung ano ang pinakanawala, hindi lang isang albularyo, kundi tanging taong umamin na siya ang nagkulang, siya ang sasalo, para hindi na kailangan pang pumili ang mag-asawa kung sino sa kanila ang mauuna. Sa dingding, nanatiling nakasabit ang tatlong bagay, litrato, sulat, singsing. Pero may nabago. Ang litrato, yung madilim na mukha na parang laging nakatitig, ngayon ay unti-unting lumalabo. Parang binubura siya ng panahon. Ang mga mata nitong dati matalim, ngayon ay parang nagiging simpleng batik na lang ng lumang tinta. Ang sulat sa likod, ng silipin ni Arturo, ay nanatili, isang buhay danje bayad ay bawat malinis ay umpisa. Ngunit sa ilalim nito, may nadagdag na hindi nila alam kung kanino galing, hindi lagi Benz pinakamaysala danje nauubos. Minsan, Dennis pinakahanda. Nalaglag ang dibdib ni Mara. Si Mang Selo, gulong niya. Alam niyang ito ang mangyayari. Tumingin si Arturo sa singsing. Tahimik na itong nakasabit. Wala nang kakaibang kislap, wala nang bigat sa hangin. Parang ordinaryong metal na lang ulit. Pero alam niyang hindi na yon ordinaryo kahit kailan. Tinanggal niya, dahan-dahan, at inikot sa pagitan ng mga daliri. Nanay, bulong niya sa isip, may nagbayad na para sa kasalanang hindi ko naintindihan. Hindi ko alam kung tama. Pero hindi na ako tatakbo. Gaze moment, tumingin siya kay Mara, punong-puno ng luha ang mata, pero ngayon, may kaunting liwanag sa dulo. Hindi ligaya. Hindi rin kalayaan. Pero tanggap. Lumipas ang mga araw. Sa baryo, unti-unting tumigil ang pagkawala ng mga hayop. Wala nang kambing na natatagpo ang walang dugo, wala nang baboy na parang hinatak ng hindi nakikitang kamay. Bumalik sa normal ang ingay ng umaga, tilaok, tawanan ng bata, kalansing ng kawali. Pero hindi agad bumalik sa normal ang tingin ng mga tao kay Arturo at Mara. Sa unang linggo, walang lumalapit. Pinag-uusapan lang sila sa malayo. Bakit hindi sila nawala? Kung may humihingi ng buhay, bakit hindi sila ang kinuha? Ano bang meron sa kanila? Tao lang naman sila, pero bakit ganoon pa rin ang tingin ng ilan sa kanila? Takot, tanong, pagdududa. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Arturo, tahimik lang, gumigising araw-araw, bit-bit ang bigat ng alam niyang hindi alam ng iba. Isang hapon, may kumatok sa pinto. 3 beses. Malinaw. Matino. Napatingin si Arturo kay Mara. Sabay silang huminto sa paghinga. Mabilis na bumalik sa isip niya ang salita ng nanay niya noon, kapag may kumatok na hindi mo kilala, huwag mong bubuksan. Hindi lahat ng kumakatok galing sa labas. Humakbang siya papunta sa pinto, dahan-dahan, hawak sa likod ang kahoy na iniwan ni Mang Selo. Hindi niya agad binuksan. Sumilip muna sa siwang. Isang babae. Matanda na, kulubot ang balat, pero pamilyar ang anyo, si Aling Tarsing, ang matandang nagpapaupa ng bahay sa kanila. May dala itong maliit na basket ng gulay. Arturo, tawag nito, mahina pero malinaw. Nabalitaan kong wala nang nawawalang hayop mula nung gabing dumagundong ang ulan. Iniwanan ko kayo. Hindi ako nagtanong. Pero huminga ito ng malalim. Salamat. Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi makatingin si Arturo ng diretsyo.
Ngunit nang sa wakas ay nagawa niyang salubungin ang tingin ni Aling Tarsing, nagulat siya. Wala na ang lihim na takot. May distansya. May respeto. At may kaunting pagkilala na hindi galing sa tsismis. Wala pong dapat pasalamatan, sagot niya, halos utal. May nawala rin. Tumango ang matanda, tumingin sandali sa loob ng bahay, parang nararamdaman ang kawalan ni Mang Selo kahit hindi nito alam ang buong nangyari. Sa bawat malinis na umpisa, bulong niya, hindi tumitingin sa kanila, laging may bayad. Pero minsan hindi laging ikaw ang sinisingil. Napakagat si Arturo sa loob ng pisngi. Hindi niya alam kung paano sasagot. Kaya tumango na lang siya, tinanggap ang basket, at hinayaang lumakad palayo ang matanda, pauga, paugoy, kasabay ng hapon. Sa gabi, halos tahimik na uli ang bubong. Wala nang tunog ng kuko. Wala nang usok na anino. Pero si Mara, minsan, nagigising pa rin, hinal, pawis, hawak ang dibdib. May mga gabi pa rin na napapanaginipan niya ang batang siya, nakatingin sa nasusunog na bahay, pilit pinipigilan ng matandang lalaking humihila sa braso niya. Ngayon alam niya hindi siya traidor. Saksi siya. At tagapagdala. Sabi niya minsang madaling araw, habang parehong gising, nakatingala sa kisam, pinakikinggan ang katahimikan na parang kakaibang tunog. Akala ko dati, ang tungkulin ko lang bantayan ka. Yun pala kailangan kitang samahan sa pagbabantay mo sa iba. Hindi ko alam kung kaya ko, amin ni Arturo. Hindi ako bayani. Hindi rin ako banal. Hanggang ngayon, pag naiisip ko si nanay, si Mang Selo, parang ako pa rin ang nagkulang. Normal lang yata yon, sagot ni Mara, napakapit sa kamay niya. Ang importante, ngayong gising ka na, bawat oras na pipiliin mong hindi tumakbo, yun ang bayad mo. Yun ang hindi na nila kailangang ibayad para sa'yo. Tahimik sila. Binitawan ni Arturo ang singsing, hinayaan niya itong dumausdos sa palad ni Mara. Ikaw na ang mag-ingat, sabi niya. Hindi para itago. Para ipaalala. Para kapag natakot ulit ako, may magpapaalala na hindi na ako bata. Inisyan siya ni Mara, luhaan pero matatag. Isinuot niya ang singsing sa mahabang tali at isinabit sa kisam, sa gitna ng pader kung saan nakasabit ang sulat at ang punit-punit ng litrato. Ngayon, tatlong bagay pa rin sila, pero iba na ang pakiramdam. Dati, parang tatlong paalala ng kamatayan. Ngayon, paalala na sila ng tatlong bagay, kasunduan, pagkakamali, at sakripisyong pumalit sa takbo ng sumpa. Lumipas ang mga linggo. May ilang tao sa baryo na unti-unting lumapit, nag-alok ng trabaho kay Arturo. Kargador. Tagabuhat. Tagabantay ng bodega tuwing gabi. Noong una, umiiwas siya sa panggabing trabaho. Pero isang gabi, tumingin siya kay Mara, saka sa singsing na nakasabit sa dingding. Kung hindi ako magbabantay sa gabi, mahina niyang sabi, sinong babantay? At kung mapagod ka, tanong ni Mara. Napangiti siya, mapait pero totoo. Di sabay tayong matutulog habang kaya pa. Pag hindi nagigising tayo ng sabay. Gaze moment. Nagtagpo ang mga mata nila, at sa unang beses matapos ang lahat, may halong pag-asa sa gitna ng takot. Hindi nawala ang dilim, nandyan pa rin sa sulok, nakatingin, nagbabantay. Pero may kaunting liwanag na ngayon sa pagitan nila. Minsan, sa tapat ng bahay, dumadaan ang mga bata. May naririnig si Arturo na bulong, sila daw yung hindi kinuha ng multo. Sila daw ang may dalang sumpa. Sila daw ang nagligtas sa atin. Sabay tawa, sabay takbo. Hindi niya alam kung alin ang totoo, alin ang kwento. Pero sa puso niya, tanggap na niyang baka hindi para sa kanya malaman ang lahat ng sagot. Isang gabi, muling umulan. Mahina lang. Nakaupo sila ni Mara sa may pintuan, nakatanaw sa dilim sa labas. Tahimik ang mga aso. Tahimik ang bubong. Sa kisame, banayad na umiindayog ang tali ng singsing, gumagalaw sa hangin. At sa bawat pag-indayog, naglalaro sa isip ni Arturo ang linyang dati parang sumpa. Ngayon ay parang paalala lang na totoo ang halaga ng bawat pipiliing hakbang, isang buhay dan bayad ay bawat malinis ay umpisa. Dati akala niya, laging may mamamatay tuwing may magsisimula. Ngayon naiintindihan niya, pwedeng isang lumang bersyon ng sarili ang mamatay,
para may bagong taong tatayo. Pwedeng hindi laging katawan ang bayad, minsan, tapang. Humilig sa balikat niya si Mara. Art, bulong niya, kung sakaling bumalik yon, kung sakaling may kumatok ulit, anong gagawin mo? Hindi agad siya sumagot. Pinakinggan niya muna ang ulan, ang mahinang kaluskos ng gabi. Tapos, huminga siya ng malalim. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Baka matakot pa rin ako. Baka manginig pa rin ako. Pero ngayong alam ko na kung may mawawala kapag tumakbo ako, mas pipiliin kong humarap kahit duwag, kaysa tumakbong parang wala akong alam. Natahimik si Mara. Tapos napangiti ng mahina. Siguro, sabi niya, doon nagsisimula ang totoong tagapagtanggol. Hindi sa tapang kundi sa pag-amin na duwag ka, pero lalaban ka pa rin. Sa malayo, may pumiyok na tandang kahit gabi pa. Parang maling timpla ng oras. Napangiti si Arturo kahit bahagya. Kita mo. Kahit mga hayop, nalilito pa rin. Natapos ang gabing iyon na walang kumatok. Walang aninong sumilip sa siwang. Walang kuko sa bubong. Pero sa hangin, sa pagitan ng huni ng kuliglig at bagsak ng ulan, parang may tanong na hindi pa rin tuluyang nawawala. Bago sila pumasok sa loob, tumingin si Arturo sa singsing na nakasabit. At sa loob-loob niya, marahang umusal, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?